Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel, balita tungkol sa kumakalat na kudita daw sa Kamara. Papalitan daw si Speaker Bogie D. Ang gustong ipalit ay si dating President Gloria Macapagal Arroyo. Bakit? Para daw matulungan niya si VP Sara sa kanyang kaso sa impeachment. Ano ba yan? Pakinggan muna natin yung balita at magbigay ako ng aking reaction opinion. Ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umunoy motibo ng kudita, isan pa sa impeachment si VP Sara. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes, Nakabante. Umugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Bilyonaryo News Channel, nabuko ang pag-uusap ni dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda noong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbutuhan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumanit at nakasagugong noon na si VP Sara na nooy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. 2022 naman ang manalo ang unit team ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Bogie D at hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Ege. Yon. So, normal yan sa politika, yung usapin ng kudita. Yung Senado nga, ilang beses na silang nag-muntik na kudita ulit si Soto. Okay. Sa Kamara naman, hindi ako naniniwala dito sa source na ito na nagsabing never nagagawin ni VP Sara na magpapatulong siya kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kasi, pag-alaman ko, noong 2024 ba ito, noong ginigipit na si VP Sara sa budget, gustong tulungan ni PGMA si VP Sara doon sa panggigipit ng House. Si VP Sara daw ang mismong lumapit kay PGMA. Ma'am, don't bother me. Don't bother. Huwag nyo na akong kwan. Kaya kong labanan. Just relax. Huwag ka nang makialam. Ganon si VP Sara. Kaya makita nyo, si PGMA, hindi na siya masyadong nagsalita or ano. Ang grabe lang talaga na lumaban o dumepensa kay VP Sara ay si Congressman Marcoleta noon. Kaya lang si PGMA, wala na siyang masyadong galaw dahil mismo si VP ang nagsabi na kaya ko ito ma'am. Huwag na kayong mamroblema. Na rinig ko sa isang interview kay VP Sara na mas na-challenge siya pag naharap siya sa matinding problema. At kayang-kaya kong gampanan, hindi ako umatras sa mga mahirap na trabaho. Kaya dito ko nakita yung talagang karakter ni VP Sara na she's a strong leader. Kaya no way yung sinasabi na nabuking yung pag-usap. Hindi ganyan ang karakter ni VP Sara. Kaya niyang solusyonan ang kanyang... Hindi kasi nagpapatulong sa tatay niya whatsoever. Hindi nga niya nakinig sa tatay niya kasi kung nakinig lang siya kay Tatay Digong noong 2022 na tumakbo siyang presidente, wala na sanang problema ngayon. Presidente si VP Sara ngayon. Kaya lang, hindi siya nakikinig. Sarili niyang diskarte. Ayaw niya, ayaw. Tumakbong presidente. Kaya lang, doon lang siya nagkamali. Nung pumayag siya na tumakbong vice president, in-endorse niya ang isang kandidatong BBM. Kaya tayo nagkakalukulo. So, this is not true. Wala yan. Imposible kasi anong kapangyarihan ni PGMA? Wala, hindi naman siya close kay Marcos. Doon lang, maliban lang sa parang magkamag-anak daw si PGMA at saka si First Lady Lisa Araneta. Yun lang. Kaya lang, power ni PGMA, control sa mga kongresista, wala. Control sa budget, wala. Kasi, yung impeachment na yan, naniniwala ako kay Congressman Toby Chanco, kailangan yan ng padulas. Katulad nangyari last year. May pondo. Anong pondong hawak ni PGMA? Wala. So, paano siya tutulungan ni VP Sara?
Plus the fact na handang-handa ang defense team ni VP Sara, gustong-gusto na nga ng defense team na aakyat na si Senado ang impeachment para magkaroon na ng trial. Problema lang itong Committee on Justice na sumusobra na, nag-aabuso na sa kapangyarihan. Kaya napilitan ang defense team ni VP Sara na mag-petition sa Supreme Court para i-stop nila itong fishing expedition na ginagawa. So, kudita, wala, budgety pa rin yan. Gusto kong mangyaring kudita doon sana sa Senado. Kailang hindi natuloy. Kailan ba magkukudita sa Senado? I don't know kung kailan. Kailang, hindi daw nakakasigurado itong si Senator Soto. Kasi nga, konti lang ang lamang nila. Ngaya, parang ngayon lang nangyari na yung majority ang dami. Ay, yung minority, 9. Karamihang minority, nung 19 Congress. 2 lang ang minority. Si Pimentel lang at Hontiveros. Na, later on is, kumampi pa rin sa ano. Kaya halos walang minority noong 19 Congress. Ngayon, 9 senators. Very strong minority. Kaya sana, balang araw magkakaroon ng kudita sa Senado para si Senator Soto mapalitan kung sino ang magandang ipalit sa kanya.